Bagyong Maymay humina na bilang tropical depression pero hindi pa tapos ang banta. Pero bakit nananatili pa ring delikado ang sitwasyon sa Northern Luzon? At higit sa lahat, saan patungo ang natitirang sirkulasyon ng Bagyong Maymay? Gaano kalakas ang ulan na maari pa nitong idulot? At ano ang papel ng habagat at ng mas malaking sirkulasyon ng Bagyong Dolphin? At yan ang ating susuriin sa ating weather update ngayong hapon ng Huwebes, August 6, 2026. Para maging updated ka sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang sa ating channel. Mga kababayan, humina na ang Bagyong Maymay bilang isang tropical depression pero hindi ibig sabihin na tapos na agad ang panganib. Sa katunayan, ang sistema ay nasa ibabaw pa rin ng Northern Luzon. May dala pa ring malalakas na hangin at ang mga lugar na nakakaranas na ng ulan ay maari pang makaranas ng karagdagang pag-ulan. Bukod dito, patuloy na aktibo ang southwest monsoon o habagat. Kaya kahit humina na ang mismong bagyo, maari pa rin maging malawak ang epekto sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At may isa pang mahalagang development. Ang natitirang sirkulasyon ng Bagyong Maymay ay inaasahang kikilos patungong southeast at kalaunan ay maaring magsanib o mag-merge sa mas malaking sirkulasyon ng Tropical Cyclone Dolphin. Kaya ang tanong, humina man ang Bagyong Maymay, tapos na ba ang banta? Ang sagot ay hindi pa po. Unahin natin ang kasalukuyang kalagayan ng Bagyong Maymay. Ayon sa pinakahuling datos, ang dating tropical storm Bagyong Maymay ay humina na at naging tropical depression na lamang. Ang sentro nito ay tinatayang nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga at taglay pa rin ito ang maximum sustained wind na nasa 55 km per hour malapit sa sentro habang ang pinakamalakas na pagbugso ay umaabot pa rin sa 90 km per hour. Ang central pressure naman nito ay nasa 1,000 hectopascal. Sa paggalaw ng Bagyong Maymay ay kasalukuyang mabagal na kumikilos pa southeastward. At ito ang isang napakahalagang detalye. Hindi na ito ang parehong sistema na nakita natin habang nasa West Philippine Sea pa ito. Noong malakas pa ang bagyo at nasa karagatan, mas organisado ang sirkulasyon nito. Ngayon, matapos tumawid sa Northern Luzon at habang dumadaan sa mabundok na lugar, unti-unti nang nawawala ang organisasyon ng sirkulasyon ng Bagyong Maymay. Pero kahit humina na ang sistema, hindi agad nawawala ang ulan at hangin. Malakas na hangin na umaabot sa tropical cyclone wind circulation ay maari pa ring umabot hanggang 180 kilometers mula sa sentro. Kaya hindi dapat isipin na dahil tropical depression na lamang ito ay wala ng panganib. Ngayon ang tanong, bakit mabilis na humina ang Bagyong Maymay? Dito natin ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari sa Bagyong Maymay. Ang isa sa pinakamalaking dahilan ng paghina nito ay ang interaksyon nito sa kabundukan ng Northern Luzon. Kapag ang isang tropical cyclone ay nasa ibabaw ng mainit na dagat, meron itong access sa moisture at heat energy na ginagamit upang mapanatili ang sirkulasyon nito. Ngunit kapag pumasok na ito sa kalupaan, lalo na sa lugar na may malawak na mataas na bundok, nagbabago ang sitwasyon. Nahahadlangan ang low-level circulation nito. Nawawala ang bahagi ng moisture supply mula sa dagat. At dahil sa friction ng lupa at terrain, mas mabilis na nade-deform ang sirkulasyon ng isang bagyo. Ito ang dahilan kung bakit makikita natin ngayon ang malinaw na trend. Ang paghina ng Bagyong Maymay. Mula sa tropical storm, naging tropical depression. At ayon sa forecast, maaari pa itong humina hanggang maging isang remnant low ngayong hapon o kaya mamayang gabi. Ngunit may isang mahalagang dapat nating malaman. Hindi nangangahulugan ang paghina ng sirkulasyon na agad ding titigil ang ulan. Ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman. Ang ulan ay hindi lamang nakadepende sa lakas ng sentro ng bagyo. Malaking papel din ang ginagampanan ng moisture field, convergence, terrain at higit sa lahat ang habagat. Ngayon ang tanong, bakit malawak pa rin ang epekto ng habagat? Habang humihina ang Bagyong Maymay, patuloy namang nararanasan ang sirkulasyon nito sa southwest monsoon o habagat. At dito nagiging mas komplikado ang weather situation. Ang isang tropical cyclone ay maaring humina pero maaari pa ring makaapekto sa wind flow at moisture distribution sa paligid nito. Sa kasalukuyang setup, ang habagat ay patuloy na nagdadala ng moisture patungo sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya hindi lamang Northern Luzon ang dapat bantayan.
may posibilidad pa rin na mas malakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas depende sa galaw ng moisture at monsoon flow. At tandaan, hindi lahat ng ulan na nararanasan natin sa bansa ay direktang galing ito sa sentro ng Bagyong Maymay. May mga lugar na mas direktang naapektuhan ng sirkulasyon nito at may mga lugar naman na pangunahing naapektuhan ng habagat. At mayroon ding mga lugar na maaring makaranas ng thunderstorm dahil sa localized atmospheric condition. Kaya kahit humina na ang bagyo, hindi pa rin nangangahulugang balik normal na agad ang buong bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang direksyon o track ng bagyo. Saan nga ba patungo ang Bagyong Maymay? Sa pinakahuling forecast track, ang Bagyong Maymay ay patuloy na tatawid sa mountainous terrain ng Northern Luzon. Mula sa kasalukuyang lokasyon nito sa Kalinga, inaasahang magpapatuloy ang natitirang sirkulasyon patungo sa southeastern direction. At isa sa mga sunod na mahalagang development ay ang paglabas ng sirkulasyon patungo sa eastern coastal water ng Isabela o Cagayan. Ngunit kailangan natin bigyan diin habang humihina ang sistema, maaari ring maging mahirap tukuyin ng eksakto ang galaw ng sirkulasyon ng bagyo. Kapag ang isang tropical cyclone ay humihina at nagiging mas elongated o hindi na gaanong organisado ang sirkulasyon, maaring magkaroon ng pagbabago sa forecast position. Kaya huwag lamang tumingin sa isang forecast track. Mas mahalagang bantayan ang aktual na ulan, hangin at pagbaha at mga opisyal na babala. Ngayon, ano ang mga posibleng mangyari sa mga susunod na 24 oras? Sa loob ng susunod na ilang oras, inaasahang magpapatuloy ang paghina ng Bagyong Maymay habang nasa ibabaw ito ng Northern Luzon at posible itong maging remnant low ngayong hapon o gabi at maaring mangyari ito ng mas maaga dahil sa patuloy na interaction sa rugged terrain ng Northern Luzon. Ngunit kahit mawala na ang pangalan at tropical cyclone classification nito, maaari pa ring manatili ang moisture at circulation ng bagyo. Kaya ang weather impact ay hindi basta-basta mawawala kasabay sa pagbaba ng classification. Ngayon mga kababayan, ano naman ang kinalaman ng Bagyong Maymay at ng napakalaking Bagyong Dolphin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility? Isang napakahalagang development. Ang remnant low ng Bagyong Maymay ay inaasahang kikilos generally southeastward at ayon sa forecast, maaari itong magsanib sa mas malaking sirkulasyon ng Tropical Cyclone Dolphin. Ibig sabihin, hindi na natin dapat tingnan si Bagyong Maymay na hiwalay sa malaking weather pattern. Ang tanong ngayon ay hindi lamang lalakas pa ba ang Bagyong Maymay dahil malaki ang posibilidad na patuloy itong humina. Ang mas mahalagang tanong ay ano ang magiging epekto ng moisture at sirkulasyon nito habang nakikipag-ugnayan sa mas malaking sirkulasyon ng Typhoon Dolphin at sa habagat. Ito ang sitwasyon na dapat nating bantayan sa mga susunod na updates. Sa kasalukuyan, may tropical cyclone wind signal number 1 pa rin nakataas sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ang signal number 1 ay nangangahulugan ng threat mula sa strong wind. Ang inaasahang wind range ay 39 hanggang 61 kilometers per hour at may warning lead time na hanggang 36 hours. At ang potential impact ay karaniwang nasa minimal to minor threat to life and property. Ngunit tandaan, maaring bahagyang mas malakas ang aktual na hangin sa coastal areas, exposed location at mountainous areas. Kaya hindi dapat isipin na pare-pareho ang lakas ng hangin sa buong lugar na nasa ilalim ng signal number 1. Narito ang mga lugar kabilang sa signal number 1. Sa southern portion ng Babuyan Island, kabilang ang Calayan Island, Dalupiri Island, Fuga Island at Camiguin Island. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union. Ang northwestern portion ng Pangasinan, partikular ang Bulinaw, Anda at Bani. Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. At ang northern at central portion ng Aurora, kabilang ang Dilasag, Kasiguran, Dinalungan at Dipakulaw. Para sa ating mga kababayan nasa ilalim ng signal number 1, is-secure ang mga bagay niya sa labas ng bahay at iwasan ang mga lugar na madaling tamaan ng bumabagsak na sanga o debris. At kung nasa coastal at mountainous area kayo, maging mas maingat dahil maaring mas malakas ang hangin kaysa karaniwang nararanasan sa inland areas. Mga kababayan, kung may isang bagay na gusto nating bigyang diin sa updates na ito ay huwag nating maliitin ang ulan dahil lamang humina na ang Bagyong Maymay.
Ang isang tropical depression o kahit remnant low ay maaari pa rin magdala ng malaking moisture at kapag pinagsama ito sa habagat at sa terrain ng Northern Luzon, maaring maging problema ang localized flooding at landslide. Lalo na sa mga lugar na nakatanggap na ng maraming ulan nitong mga nakaraang araw. Kapag saturated na ang lupa, mas kaunting ulan na lamang ang kailangan upang magkaroon ng pagguho ng lupa. At sa mga mountainous areas, maging alerto sa biglaang pagtaas ng tubig sa ilog, rumaragas ang tubig sa mga mababang lugar, pagguho ng lupa, rockfall at landslide sa mga gilid ng bundok at sa kalsada. At huwag hintayin na lumubog ang inyong lugar bago kayo lumikas. Para naman sa kondisyon ng karagatan, may gale warning na nakataas sa western seaboard ng Northern Luzon. At sa loob na susunod na 24 oras, maaaring umabot sa 4.5 metro ang taas ng alon sa northern seaboard ng Batanes. Para naman sa mga seaboard ng Babuyan Island, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, maaari namang umabot sa 4 na metro ang taas ng alon. Maaari ring umabot sa 3 metro ang taas ng alon sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, Isabela, Northeastern Aurora, Northern Camarines Norte at Camarines Sur, Northern at Eastern Catanduanes, Northern Samar, Davao Oriental at iba pang coastal areas na tinutukoy sa advisory. Para sa ating mga kababayang mangingisda, huwag ipilit ang paglalayag kung delikado ang kondisyon ng karagatan. Sa mga lugar na very rough seas, mapanganib ang pagbiyahe kahit para sa malalaking sasakyang pandagat. Para sa mga maliliit at dimotor na bangka, mataas ang panganib sa ngayon. Kung hindi naman kinakailangan, manatili muna sa pampang hanggang humupa ang hangin at matataas na alon. Mga kababayan, kahit humina na ang bagyong Maymay, maaring hindi patapos ang epekto. Anong ibig sabihin nito? Kapag mahina na ang sirkulasyon ng bagyo, maaring bumaba ang wind threat. Pero ang tubig na bumabagsak sa kabundukan ay maaring magpatuloy na dumaloy papunta sa mga ilog at sa mabababang lugar. Kaya minsan kahit tapos na ang pinakamalakas na hangin, doon naman nagsisimula ang mas seryosong flooding. Ito ang dahilan kung bakit kailangan pa rin nating mag-ingat kahit nag-downgrade na ang tropical depression o remnant low na lang ang isang bagyo. At yan po ating update sa panahon ngayong hapon. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.